Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 5 at 6 sa manhwa series ng Ranker's Return, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ang lugar ngang tinahak nitong si Yunwo ay tinatawag bilang class tower na nagbibigay ng paintulot na pumili ng klase ng specialization sa loob ng laro oras na naabot ng isang manlalaro ang level 10. Gayon din ay tinatayang isang oras pa ang kinakailangan bago pa tuluyang mapisa etong itlog na kanyang napiling pabuya mula sa Goblin Dungeon. Kung kaya't kaniya nga daw munang aalamin ang antas na kaniyang tatahakin upang hindi mabagot sa paghihintay sa kung anong nilalang ang lalabas mula dito sa itlog. Pagpasok nga niya sa nasabing gusali ay agad siyang natanong nitong individual na nagngangalang Kan kung nais niyang maging isang mandirigma na kaniyang mabilis na kinumpirma. Paglalahad pa nga ni Kan na siya mismo ang magpapasya kung sapat na ang abilidad na tinataglay nitong binata upang siya ay tuluyang maging isang ganap na mandirigma sa pamamagitan nga daw ng isang duelo. Kumuha nga siya ng isang espada at agad itong inihagis sa direksyon nitong si Yunwo na agad ngang naghanda upang sumalakay. Mabilis nga siyang gumawa ng pag-atake laban kay Kan, subalit kapwa nga rin ipinamalas nito ang kausayan niya pagdating sa depensa, habang kapadoy agad nga ring napuna nito ang kausayan ng binata pagdating sa espada mula sa talim ng kanyang ataking pinakawalan. Naiiba nga raw siya kumpara sa mga naunang sumubok at sapat na ang tinataglay nitong abilidad upang maging ganap na isang mandirigma habang patuloy na lumalapat ang talim ng kanilang espada laban sa isa't isa. Napangiti nga etong si Kan at bagyang ginamit ang kanyang tunay na lakas upang ipamukha sa binata ang kaibahan ng antas at lakas nilang tinataglay kumpara sa isa't isa. Kulang pa nga raw sa teknik etong binata at plano nang tapusin ng tuluyan ang kanilang duelo. Ngunit gamit nga lamang ang isang sipa ay mabilis namang napigilan siya nitong si Yunwo na hindi nga rin niya lubos maisip kung papaano niya ito naisagawa. Mukha nga raw likas ang kahusayan at talento nitong manlalaro na nasa kanyang harapan. Kung kaya't doon napagpasya nitong si Kan na sumukot ihinto na ang kanilang duelo. Kinilala nga niya ang kahusayan mayroon etong si Yunwo pagdating sa pakikipaglaban at kapwa ibinigay ang titulong warrior, pati na rin ang iba pang mga pabuyang abilidad. Pagkatapos ay may isang bagay pang ang inihagis sa kanya etong si Kan, tanda ng panibagong quest para sa kanya. Paglalahad pa nga nito, nakapagsigurado ng araw siya sa kanyang nais na mangyari ay hanapin nga daw nitong binata ang nagmamay-ari ng nasabing barya na isang kabalyero ng Kyone. Masayang-masaya naman etong si Yunwo sapagkat kaniyang agad na napagtanto ng individual na may-ari ng nasabing barya ay walang iba kundi ang kabalyerong nagngangalang Lebron. Hindi nga maikukubli sa pagmumuka nitong ating pangunahing tauhan ang nasabing bagay na ikinabahala naman nitong si Kan buwat ng tila ba isa itong baliw sa kasalukuyan. Pagkatapos noon ay agad nga siyang nagpaalam sa nasabing lalaki at masaya ngang hindi lamang nagkaroon siya ng klasifikasyon bilang mandirigma bagkus nakakuha pa ng panibagong quest. Maya-maya ay bigla na nga lamang nag-pop up at nagbigay ng notification ang kanyang system kung saan ay inilahad nga nito na ang itlog na kanyang nakuha bilang pabuya ay malapit ng mapisa. Agad nga niya itong inilabas mula sa kanyang inventory at hindi na maipinta ang pananabik kung anong klase nga daw bang unique na alaga ang posibleng lumabas mula dito. Buong akala nga niya ay isa itong dragon, subalit agad nga siyang sinagot nitong kakaibang nilalang na nagmula sa nasabing itlog na mali ang kanyang iniisip, sapagkat siyang araw ay isang cute na mumunting oso. Literal na may pagkahambog nga itong nasabing bago niyang alaga habang hindi siya makapaniwalang nagagawa nitong makapagsalita. Agad nga niyang napagtanto na isa itong natatanging nilalang, gayon din ang posibilidad ng limpak-limpak na gintong kaya niyang kitain mula sa tulong nitong mumunting oso. Subalit bagya naman siyang naiinis sapagkat salip na siya ang sundin nito ay umaasta pa nga itong oso na etong si Yunwo ang kanyang alagad. Naguguluhan nga siya sa mga nangyayari, gayon din sa kagaspangan ng pag-uugali mayroon ang kanyang bagong alaga. Kung kaya't napagpasya niya itong turuan kung papaano ang tamang asal. Lumipas pa nga ang ilang sandali at masisilayan nating nakaload na etong maliit na oso sa lapag at mayroong bukol sa kanyang ulo. Patuloy nga itong nagrereklamo at aniya ay malamang dahil sa ugali nga raw nitong si Yunwo ay hindi ito makakabingwit maski isang chika babes na muli nitong hindi nagusto ang marinig. Napaluan na nga lamang ang nasabing oso buwat sa sakit habang mas minabuti nitong binata na tingnan ang kanyang status window at napagpasyang tawagin siya bilang tangi. Hindi dahil sa katangi-tanging katangian,
bagkus dahil nga raw sa pagiging tang-GA nito. Masaya naman itong tinanggap ng mumunting oso buhat nang wala siyang ideya sa kung ano ang ibig sabihin ng nasabing pangalan para sa binata. Pagkatapos noon ay agad nang naputol ang kanilang kasiyahan buhat na nagpasya na etong binata na agarang mag-log out sa nasabing laro at iwanang mag-isa eto nagrereklamo niyang alaga. Doy inilipat nga ang eksena kung saan ay masisilayang lumabas na ng cube etong si Yunwoo na kaagad kinamusta nitong si Yang Chan. Inilahad nga niya sa kanyang kaibigan na kasalukuyang nagtataglay na siya ng klasifikasyon gayon din ng personal na alaga. Sa narinig nga ni Yang Chan ay agad nga itong nagtanong kung naghahanda etong si Yunwoo para sa isang ingranding pagbabalik na hindi naman naunawaan nitong ating pangunahing tauhan. Kung kaya't inilahad nitong kanyang kaibigan na ang kanyang tinutukoy nga daw ay walang iba kundi ang streaming debut nitong si Yunwoo na lubos naman nitong ikinabiglang mapag-alaman mga master. Pagsasaad pa nga ng kanyang matalik na kaibigan na kasalukuyan nga raw ay maganda ang bigayan ng salapi sa pagla-livestream. Kung kaya't may isang bagay nga daw siyang nais ipagawa para dito kay Yunwoo at ito ang i-record ang kanyang paglalaro sa tuwing siya ay magsasagawa ng misyon sa loob ng virtual reality game. Kaniya nga raw gagamitin ang mga nasabing clips upang gumawa ng promotional video habang agaran namang isinaad nitong ating pangunahing tauhan na hindi ganun kadali ang nasabing bagay. Ngunit mabilis naman siyang pinakalma nitong si Yang Chan sapagkat siya nga raw ang tatayong kanyang manager magmula sa ngayon. Kaniya nga rin daw natitiyak na ang muling pagbabalik ng dating number 1 player ng larong arena ay magsasagawa ng isang matinding ingay sa gaming community na medyo ikinahiya namang marinig nitong si Yunwoo. Napangiti na nga lamang siya at marahang nasambit na kaniyang sisikaping maabot ang ekspektasyon mayroon etong kanyang kaibigan para sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang kanlurang bahagi ng lugar na tinatawag na Black Forest, kung saan pinamumugaran nga ng mga nilalang na tinatawag na Dark Elves. Nagsimula na nga etong bagong magpartner na umpisahan ang unang misyon ng magkasama at masayang nagbigay ng hudyat etong si Yunwoo upang sila ay sumalakay. Ngunit nabigla nga siya nung kanyang masilayang nanatili lamang sa likurang bahagi etong si Tangi habang gamit ang kanyang unique skill na Spirit of Bear at Forest Blessing ay kaniyang pinagkalooban etong binata ng karagdagang buff sa pakikipaglaban. Hindi nga ito ang inaasahan ni Yunwoo, buhat ng inaakala niyang isang tank type etong kanyang alaga at hindi isang buff giver. Doy sinamantala naman ng isang dark elf ang kanyang kawalan ng focus sa pakikipaglaban. Ngunit ang kanyang pag-atake nga ay madali lamang naiwasan nitong si Yunwoo kasabay ng mabilis nitong pagtapos sa buhay nitong halimaw. Samantalang ang pagkilos nga na kanyang isinasagawa ay palihim namang inoobserbahan ng isa pang manlalaro mula sa di kalayuan. Natanong nga siya ng isa sa kanyang mga kasamahan kung itong individual na nakikipaglaban sa mga Dark Elves ang kanilang target sa kasalukuyan. Inisa-isa nga nila ang mga item na pinangahawakan nitong si Yunwoo at iniisip nga na ang kanilang magiging konseptong gagamitin sa ngayon ay ang pagbuo ng isang grupo para sa isang misyong isasagawa. Etong ang babae sa kanilang grupo ay bahagya namang nababahala sapagkat kung pagmamasdan nga daw nilang mabuti ang pagkilos nitong nasabing kanilang target ay tila ba sanay na ito sa pakikipaglaban at posibleng gumagamit lamang daw ng Smurf account. Subalit sarado nga ang kaisipan nitong kanyang mga kasamahan at naniniwalang hindi sila magagawang talunin nitong kanilang target lalo na nga raw sila ay nasa level 40 na. Kaya't mas makabubuting huwag na nga raw mabahala pa etong kanilang babaeng kasamahan at mag-focus na lamang sa mga benepisyo at items na posibleng kanilang makukuha mula sa kanilang napiling target. Makalipas pa nga ang ilang sandali ay natapos na ang pagpaslang nitong si Yunwoo sa lahat ng mga Dark Elves na nasa kanyang lokasyon. Habang bagyang natidismaya sapagkat tila ba hindi na nga raw ito naging epektibo upang mas mapabilis ang pagtaas ng kanyang level na tinataglay. Na muli niyang naglagay sa dalawa sa isang mainit na pagtatalo hanggang ang kanilang kumusyon nga ay bagyang napahinto buhat sa paglapit sa kaniya nitong apat na manalarong nag-obserba sa kanilang pagkilos mula sa di kalayuan at pakunwaring inaya siya na sumali sa kanilang grupo. Agad namang napaisip etong si Yunwoo sa tunay na hangarin ng mga manlalarong nasa kanyang harapan. Buhat ng kanyang napuna ng nasabing grupo ay nagtataglay na ng 2 mandirigma, isang archer at isang priest. Ganap ng araw na balanse na ang nasabing grupo. Kung kaya't nagtataka siya kung bakit kinakailangan pa ang isang kagaya niya ng mga ito lalo na't hindi naman siya isang magician. At ang pagtatago nga rin daw ng kanilang mga level na tinataglay ay nangangahulugan lamang ng isang bagay at iyon ay hindi maganda.
Subalit sa halip nga na mabahala etong binata sa panganib na dala ng mga ito, ay tila ba natuwa pa nga siya sa oportunidad na maaari niyang mapakinabangan mula sa mga manlalarong nais siyang tapusin at magnakawan daw ng mga item. Pakunwari nga siyang masiyang tinanggap ang kanilang alok habang eto namang tumatayong leader ng nasabing grupo ay inaakalang muli silang makakabingwit ng panibagong mabibiktima. Nagpakilala nga ito bilang si Ren. Gayon din etong iba pa niyang mga kasamahan. Habang ganoon din ang ginawa ng ating pangunahing tauhan, pati na rin si Tangi. Pagkatapos ng kanilang pagpapakilala, ay wala nang sinayang na anumang sandali ang kanilang grupo at ating masisilayan na muling nakipaglaban etong ating pangunahing tauhan sa mga Dark Elves at sa tuwing siya ay nakakapaslang ay muli siyang nagtatago sa likurang bahagi nitong lalaking nagngangalang Kal na makailang beses nga niyang inulit na talagang hindi lubos na gustuhan nitong mga halimaw na naroroon. Masayang-masaya nga itong si Yunwoo sapagkat ang kanyang nasaliyang grupo nga daw ay binubuo ng malalakas na manlalaro at ang kanyang proficiency skills ay mas lalong mabilis na tumataas habang naiiwasan ang pagtatraidor na kanilang planong isagawa laban sa kanya. Ang kanyang pagkilos nga ay talagang nagpakulo sa dugo mayroon etong si Kal sapagkat sa ganong kaparaanan na isinasagawa nitong ating pangunahing tauhan ay wala siyang anumang pagkakataon upang atakin ito ng palihim. Pinakalma naman siya nitong si Ren sapagkat hindi naman daw ito ang unang beses na kanilang isasagawa ang ganitong mga gawain. Darating nga rin daw ang tamang pagkakataon para sa kanila. Isa sa katuparan nga daw nila ang kanilang adikain habang kinakalaban ang tumatayong hepe ng mga nasabing halimaw. Do'y kanilang aatakihin siya at pakunwaring hindi nila sinasadyang mapaslang habang ang kanilang masamang plano ay palihim namang pinakikinggan nitong nababahalang si Tangi. Mabilis nga niya itong ipinagbigay alam sa kanyang bossing na hindi naman kakikitaan ng anumang pangamba na taliwas sa ipinapakita nitong kanyang alaga. Ayon pa nga sa binata, nakasalukuyang tumaas na ang kanyang level at sapat na ang kanyang magawain sa nasabing araw. Kung kaya't kung plano ng mga ito na traidorin siya, ay uunahan na niya ang mga ito habang nag-iisip na ng magandang klase ng title para sa videong kanyang magagawa na malamang araw ay magugustuhan itong kanyang matalik na kaibigan habang nababahala naman etong si Tangi sa klase ng nakakatakot na ekspresyon ng pagmumuka, mayroon etong si Yunwoo mga master.